What's up sa inyo mga ka-J Channel, no? John Jericho Jacob nga pala here mga ka-J Channel. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, just make sure na hit nyo yung subscribe button and panoorin nyo yung mga videos ko para makilala nyo pa ako lalo, okay? So, ito nga ba lang pag-uusapan natin ngayon. Isang mainit na topic ngayon sa social media na naman. Ang bagong batas na naipasa ng dalawang kilala nating senador na si Dick Gordon at si Soto. Yan yung nakikita nyo. At hindi ko maano talaga yung feelings ko, guys. At napirmahan na, naprobahan na ng ating pinakamamahal na Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So sa mga malalayo dyan, alam ko yung mga OFW natin na mahihina at mababagal ang dating ng kanilang mga balita sa mga kanilang mga bansa. Hayaan nyo ako mga ma'am, sir, na iparating sa inyo tong balita na to na nangyayari dito sa Pinas at sa mga kapwa ko riders dyan. Ito lang naman yung batas na ipinatutupad na dalawang big plate ikakabit sa harap at sa likod ng motor. Ayan yung nakikita nyo. Okay lang sana kung normal yung laki. Pero hindi eh. Napakalaki. So bago natin ituloy itong topic na to, guys, hit like, comment, and subscribe. Introhan muna natin to na malupit, guys, in 3, 2, 1. So mga ka-J Channel, sa mga kapwa ko riders, at guys, hayaan nyo akong himayin tong balita na to na bagong issue ngayon dito sa Pinas at mainit na mainit. Actually, nagpe-Facebook ako kanina, nakikita ko ang dami-daming hindi agree dito sa bagong batas na to. Kasi biruin mo nga naman, dalawang big plate yung ikakabit sa motor. Diba? Grabe naman yung pagdi-discriminate nila sa motor, sa mga motorista. Ano ang kakakala nila sa atin lahat tayo? Ano ba to? Snatcher or mga riding in tandem. So, hayaan nyo kung himayin to mga ka-J Channel. Kung hindi ko man mahimay ng maganda or magkulang man ako sa paghimay ng detalye sa inyo, comment lang kayo sa baba. Lahat yan babasahin ko at lahat ng comment nyo bababasa pa ng ibang tao. Okay? If you have any idea or thoughts about this new implemented law about motorcycle, just comment down below, guys. Lahat yan mababasa ng ating mga kapwa riders or lahat yan mababasa ng mga nakakapanood sa akin. Okay, let's start. Umpisa natin sa pros and cons. Bibigyan ko lang kayo ng pinakamahalagang pros and cons niya. Hindi ko nalalahatin, guys. Alam ko meron din kayo sa side nyo, sa angulo nyo na pros and cons sa sarili dito sa batas na to, okay? So, ang big pros niya, malaki yung plate number. Yan yung nakikita nyo, malaki. Which is, makikita nga naman agad na mga kapulisan natin or kung sino man tao, kung may mangyari man na hindi kanais-nais or hindi maganda sa kalsada, makikita agad ng tao kung ano yung plate number niya, di ba? Madali siya makakapagsumbong, madali niya makikita or makakabisado yung detalye kung tumakbo man or mabilis man makaalis yung motor sa pinangyarihan ng aksidente or insidente na pangyayari. Ayun yung isang nakita kong pinakamalaking pros netong pagkakaroon ng big plate sa harap at likod. Ano nga ba yung mga cons neto? Ito, alam ko, ito rin, naiisip na rin to ng mga ibang motorista. Ano nga ba ang cons niya? Unang-una, napakalaki niya, di ba? Kawawa naman tong mga motor na to. Aminin nyo, kawawa, di ba? Lalagyan nyo ng big plate. Paano yung ilaw? Okay, sige. Nagkaroon nga siya ng big plate. Nabigyan niya ng magandang pagkakataon yung tao sa paligid niya para makita kung sakasakali yung plate number niya, kung may mangyari man sa kanyang hindi maganda or may ginawa man siyang hindi maganda. Pero, lagay mo yung sarili mong paa dun sa rider naman. May ganyan kakalaking plate number, bumabiyahe ka ng malayo ng madadilim na lugar. Paano naman yung headlight? Katangahan naman yun mga ka-J Channel. Lalagay mo dun yung... Saan mo pa ilalagay yan? Sige nga, saan mo ipepesto sa motor? Sa gulong? Sa gilid? Doon nila gusto ilagay yung plate number na pagkalaki-laki. Diba? Okay lang sana ako sa likod eh. Isa, sa likod, malaki. Okay lang yun eh. Kahit ipalit nyo pa doon sa tapalo doon sa likod eh. Diba? Pero yung ilalagay nyo sa harapan, grabe naman. Yung mamaya matanggal pa yung magkaroon pa ng aksidente, diba? Isa na yun sa cons. At ito pa ang pinakamasakit para sa mga motorista, pangalawang cons niya. Ito yung, may nabasa ako kanina eh, June 30 daw kailangan lahat ng motor makapagparehistro about dun sa double plate na yon at bago magtapos ata itong taon na to, dapat lahat na naka double plate. Biruin nyo guys,
libo-libo, milyon-milyon tao sa Metro Manila or sa buong Pilipinas ang may motor. Lahat yun magpaparehistro. Kakamal na naman ng pera ang LTO, di ba? Tapos ano bibigay nila sa atin? Resibo na may tatak na no plate. Puntahan nyo sa ganito, kunin nyo sa ganito. Ano to? Lalagyan natin ng double plate ang motor natin pero nakalagay no plate available. Katangahan naman yan. Shoutout sa inyo mga taga LTO. Ginigigil nyo na naman yung sambayanan. Mga bobo! Di ba? Katangahan yun, di ba? Tapos ano sasabihin nyo? Ganito, bibigyan ko yung senaryo mga ka-J Channel. Boy, anong nakita mo sa insidenteng nangyari? Sir, nakita ko po yung motor, ang bilis pong tumakbo pero nakita ko po yung plate. Talaga ba? Ano nakita mong plate number? Opo sir, malayo pa lang, nakita ko na yung plate number niya. Sige, pagdating ng mga LTO, sabihin mo sa amin kung ano yung nakita mo At mga ka-J Channel, dumating ang taga LTO. Alam nyo sinabi ng bata, Sir, nakita ko po 15 meters away pa lang yung, yung plate number niya. Ano nakalagay? No plate available. Wow! Sir! Boss, basta! Wow! Basta na! Kalma, boss! Boss, awas! Ayaw na! Tawag kayo bumbero! May nasusunog! Basta na! Awas! Wow! Tawag kayo bumbero! Mga bobo! Diba? Nakaka-bad trip, diba? Hindi nyo na nga mabigay yung isang plate number na ikinakabit namin sa mga motor namin. Sa sasakyan, dalawa. Nabibigay nyo bagad? Hindi. Sa motor na lang isa. Nabibigay nyo bagad? Hindi. Tapos gusto nyo pa dalawa na malaki? Oh, come on. So bago ang lahat, commercial muna tayo. What is up guys? So ngayon na lang natin ulit gagawin. What we have here guys, fries, isaw, milk tea, leg ng chicken na fried, yung which is nakikita natin sa tabi-tabi, which is yung KFC na sikat. So, we're heading to my girlfriend's house. Actually, hindi niya naman tumitingin guys, pero dadalan natin syempre dahil mahal natin yung tao. Dadalan natin. So, yun na natin yung dadaanan natin dito mga ka-J Channel. Actually, alas 8 na ng gabi. Pupunta natin yung girlfriend ko. Kasi kanina kumakain ako ng isaw. Then, sinendan ko siya ng isaw na picture na inggit. Syempre, alam mo namang inggitin mo lang, di ba? Dadalan natin, syempre, guys. Kung papansin nyo, huli natin video na ganito, siguro around 1 year ago na yung last video natin na ganito, mga ka-J Channel. Ito, motovlog muna tayo, guys. Yun lang naman yung nakikita kong cons and pros na itong batas na to. Kung meron kayong ibang idea or kung may gusto kayong i-share na thoughts nyo, yan, comment lang kayo down below. So sa mga nagtatanong nga pala ng mga ka-J Channel ko, yan, excuse muna sa mga bagong viewers ko dyan. Sa mga nanonood nga pala ng mga ka-J Channel ko, welcome back ulit sa pagbabalik ko dito sa YouTube guys. Nagkaroon lang ng personal na pangyayari sa buhay kaya tayo nahinto ng konti dito sa pag-YouTube natin. Pero now, may makakasama tayo. Yan, nakita nyo nga doon sa video na yon. May makakasama na tayo ulit sa pag-YouTube natin. And probably, this coming month, makakuha tayo ng bagong motor. Yan, si Reddy, mamamaalam na. Papalitan natin siya ng Honda Click, guys. So, mga masusugid kong viewers dyan sa mga nakakakita ng community tab ko, makikita nyo doon nagpa-post ako ng bibili nating motor. So, ayun lang naman ang plano ko, guys. After natin makabili ng bagong motor, yun, planning to make some travel vlogs with my loved ones. Yan, yun, yung nakita nyo, yan. Kasama natin yan magta-travel vlog at kasama rin natin syempre yung ate niya dahil riders din siya. At kung saswertein tayo, sasama natin yung kuya niya dahil lahat kami may motor kami. And then yung motor namin yung mga talagang pang long ride talaga. And then gusto ko rin naman ma-experience or ma-share sa inyo guys sa mga gusto mag-travel vlogs dyan or makapanood ng travel or gusto mag-travel pero saka dahilan ng walang ganon or may ganon man pero sa ibang bagay itinutuon. Hayaan nyo ko ipakita sa inyo kung saan nga ba makakarating yung mga small budget natin dito sa Kamaynilan or dito sa mga probinsya natin ang gamit lang ay motor. So yun lang naman, marami kasi ako napapanood na motovlog and din naiengganyo ko na what if kaya mag-motovlog naman na meron naman ako motor, meron naman I have this, I have you guys na manonood sa vlog ko, di ba?
So, yun lang naman. Kaya lang naman ako apektado dito sa bagong panukalang batas na to. Hindi naman sa tutol ako sa batas na yun, pero ayusin naman nila. Biruin mo, ang laki-laki niyan. Okay na sa aming mga scooter kasi maraming ilaw yung motor namin. Paano tong mga motor na to? Lalagyan nyo ng plate number sa harapan. Paano na yung ilaw nila? Paano na yung likod nila? Diba? Nakakainis. Nasa na ba yung tubo na naman? Diyos ko naman. So, yun lang naman guys. Siguro by this next week or next month, pag nakakuha tayo ng bagong motor natin, pupunta tayo sa mga tourist destination or riders destination dito sa Kalakhang, I don't know, pero magsa-search pa ako. Malamang may sasalihan tayo or may sasamahan tayo yan. Shoutout to you, CL Raider Skies yan. Actually, hindi na siya Raider Skies. Bago na yung motor niya. Shoutout to you, tol. Yan. Konti na lang, makakapag-ride na tayo. Then, dadalhin ko yung mga gears ko para naman quality vlog sa mapanood ng ating mga viewers. So, ayun guys, kaya lang naman ako nawala. Nagkaroon lang tayo ng konting problema, konting pangyayari sa buhay-buhay na kailangan natin maglaylo. Sa mga viewers ko dyan at sa 1,213 na subscribers ko sa mga ka-J channel ko, maraming salamat. Alam kong hinihintay nyo na rin ako makabalik dito sa YouTube. Alam ko na rin nagtatanong kayo kung bakit at ano nga bang ginagawa ko sa buhay, kung bakit hindi ako nakakapag-upload. So yan guys, tuloy-tuloy na to at pangako ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang vlog. At ngayon may kasama na tayo. So hanggang dito na lang mga ka-J channel. Maraming salamat ulit sa inyo mga ka-J channel sa patuloy nyong pagtutok at pag-subscribe sa akin sa channel na to. So hanggang dito na lang, John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.